Pikit to. Babagsak. Nakakatawa. But, on a serious note, I really can't, yung makontrol ang sarili ko, natawanan yan si Digong. True guys that's the real effect of long, usage of fentanyl. Actually, hindi man ako sa medical world, but, nabasa ko naman kahit papano, na yung pag yung matagal ka nang gumamit ng fentanyl, parang nalulusaw na din yung utak mo in any way. Kasi pinaka high dose na yan ng kumbaga yung parang pain reliever. Yes. Yun. So, guys, kung may totoo mang bangag dito, it's not me and BBM or the loyalists, but si Digong. 'Di ba? It may be a joke again. 'Di ba? But not all people can appreciate your joke. 'Di ba? Put your joke in a manner na ang hinahanap ng tao ay joke. Again, kung gustong mag-comedian si Digong, wag na siya sa politics. Doon na siya sa comedy bar. Oo. Kasi doon mo doon yung nagjo-joke eh. Oo, or mag-stand up comedian na lang siya. Wag na siyang magpolitiko. Or the most, manahimik na siya. 'Di ba? Diyos ko, siya pa yata yung nagko-connect ng yung alam mo yung mga mainland buhay, 'di ba? Ayoko na. 'Di ba? Siya pa yata yung naghasa nung garote ni pinuti ni Lapu-Lapu. Guys, DDS supporters, mag-isip kayo, baka naman may gustong magsabi kay Digong. Ilagay yung pagjo-joke sa tamang platform. 'Di ba? Kasi not all jokes are funny. 'Di ba? Hindi lahat. Nakakaawa na yung tatay nyo. So, kung may true to life man ditong bangag, it's not us, and of course, hanggat hindi nyo mapapatunayan si BBM, it remains hearsay. 'Di ba? So, DDS, naawa na ako sa inyo. Hindi ba mahirap na talaga ipagtanggol ang mga Duterte? O anong petsa na ngayon? February 15. 6 days na from February 9. Ilan na lang? Antayin natin. 6 days, 9 days na lang for the COA to release the final say whether or not ano ang gagawin niya kay Sara Duterte about the 73 million na disallowed amount na wala siyang sinabmit na pila. Tapos pag kinasuhan na or kung ano-ano man, iyak na this ang mga DDS. So wrong. Very, very wrong.